Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH. Hukumang Pantahanan. Hukumang Pantahanan. Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, narinig sa radyo at napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay, katulad ng usaping no appearance annulment dito sa Hukumang Pantahanan! Saan ka galing, Renz? Bakit ngayon ka lang umuwi? Bakit ba masyado kang usisera? Walang masama sa ginagawa ko. Asawa mo ako. Teka, bakit ka ba nagkakaganyan kung wala ka naman tinatago sa akin? So pinaghihinalaan mo ko, ganon? Magtapat ka nga sa akin. Bakla ka ba? Ano? Pakiulit mo nga yung sinabi mo. Nabuksan ko yung laptop mo. Nakita kong marami kang litrato ng mga nakahubad na kabataang lalaki. Bakit ka may ganun? Ano yun? Collection mo? Sarah. May nakakita sa'yong pumasok sa loob ng motel na may kasamang kabataang lalaki. Alam mo kung sino yun? Ha? Yung receptionist lang naman na nag-entertain sa'yo. Ha? Hipag yun ni Aling Conching. Ano na lang sasabihin ng mga kapitbahay natin? Nabakla ka? Siguradong pagpipiesta ang kanila. Sarah, kasi... Ano? Okay, fine. Aaminin ko na sa'yo. Isa akong bisexual. Bakit? Balikan natin ang dulang Hukumang Pantahanan! Sana nandito sa unit niya si Renz. Sinong kailangan nyo, ate? Nandyan ba si Renz? Opo, nandito po siya. Alika, pasok muna kayo sa loob. Salamat. Nasa kwarto po si Renz. Nagpapalit ng damit. Kaibigan ka ba niya? Hindi. Asawa niya ako. Ha? Ako ang legal wife. Kung ganun, kayo si Ate Sarah? Gwapo ka nga. No wonder iniwan ako ni Renz para sa'yo. Siya nga pala, nasabi sa akin ng asawa ko na 15 anyos ka pa lang. Oo po. Ang totoo po niyan, 13 years old pa lang ako nang magkaroon kami ng relasyon. Oh my God. Ibig sabihin, 2 years na pala akong niloloko ni Renz? I'm sorry, ate. Alam ba ng mga magulang mo ang tungkol sa relasyon niyo ni Renz? Na nagli-live-in na kayong dalawa? Hindi po. Ang alam ng mga magulang ko na nasa probinsya, kaibigan ko lang po si Renz at sa kanya ako nagbo-board. Ate, sana wag niyo akong isumbong sa mga magulang ko. Hindi nila alam na isa akong bisexual.
Mahal mo ba talagang asawa ko? Opo. Mahal na mahal ko si Renz. Tapatin mo nga ako. Pinwersa ka lang ba niya? Aaminin ko sa inyo. Nung una, pinersa niya ako. Pero hindi nagtagal. Natutuhan ko siyang mahalin. At saka minahal niya ako. Inalagaan. Pinahalagahan. At higit sa lahat, tinutulungan niya ako maabot ang mga pangarap ko. At si Renz ang nagpapaaral sa akin ngayon. Ganun ba? Oo. Seth? Sarah. Anong ginagawa mo rito? Renz, pwede ba tayo mag-usap? Sige. Buddy, maiwan ko muna kayong dalawa. Maliligo muna ako, ha? Sige, mahal. Gwapo ang boyfriend mo sa personal, ha? Mukhang artista. Pero 13 years old pa lang siya nung nagkaroon kayo ng relasyon. Grabe. Grabe, Renz. Di ako makapaniwala. Napasyal ka dito. May maitutulong ba ako sa'yo? Gusto ko ng annulment. Kung tutuusin, kaya naman natin gumastos para doon. Ano? Anong plano mo? Kung sasabihin mo sa akin na mag-aasawa ka ng iba, sige. Aasikasuhin ko ng filing ng annulment. Hindi ako mag-aasawa ulit. Gusto ko lang talaga ng annulment. Para matahimik na tayong pareho. Medyo busy kasi ako sa trabaho eh. Lalo na't kapopromote ko pa lang bilang Junior Vice President for Operations. Pero sige, susubukan kong ayusin. Aasahan ko yan, Renz. At pagkatapos nito, pangako, hindi na kita guguluhin. Hahayaan ko na kayo ni Seth na magsama. Ano, Joseph? Mapapadali bang annulment namin ni Sarah? Kasi pareho kaming busy sa trabaho namin. Hindi ko nga alam kung makakadalo ko sa mga court hearings. Pero sa tingin mo, maaprubahan kaya ng korte ang annulment namin? Kung titignan, no? Medyo matatagalan kayo ni Zara. Pero pwede natin gawa ng paraan yan, ha? May mga connections ako para mapadali ang pag-aproba ng korte sa annulment ninyo. Yun nga lang, siyempre, kailangan ng dagdag na fees, ha? Pero garantisado namang maaprubahan, di ba? Oo naman, oo. Anyway, kinakausap ko na yung abogadong tutulong sa inyong mag-asawa. Okay? Oo. Siya nga pala. Paano pala kung hindi ako makadadala sa court hearings na itinakda ng court? Don't worry. Huwag kang mag-alala. Kami nang bahala doon ni Attorney Bruce, ha? Hindi mo na kailangan pang magpakita sa korte para sa annulment process. Basta't kami nang bahalang lumakad nun sa korte. Talaga? Legal ba yan? Oo naman. Oo. Basta, Renz, once na makapagbayad ka sa amin ng fees, rest assured na kami nang gagalaw sa annulment process ninyo ni Sarah. Balikan natin ang dulang Hukumang Pantahanan! Oh, eto na yung pera, Zara. 20,000 pesos yan, ha? Salamat. Pautangin ka namin ni Josie ngayon para pandagdag sa mga bayarin mo. Alam naman namin na malaki na yung gastos mo dahil dyan sa annulment process. Huwag ka mag-alala. Bayaran mo na lang kami kapag nakaluwag-luwag ka na. Thank you. Thank you, Celine, Josie. Tatanawin kong malaking utang na loob ito sa inyo. Di bale, kapag nagkapera ako, mababayaran ko rin kayo, promise. So, sinong umaasikaso ng annulment nyo? Si Renz,
May kausap na siyang legal advisor at ang sabi, malapit na raw isampa sa korte ang annulment case namin. Sabi pa ng ex-husband ko, kahit daw hindi na kami magpakita sa court, gugulong ang hearing. Yung bubuoing legal team na raw ang mag-aasikaso ng lahat. Are you sure? Sino nagsabi niyan sa'yo? Si Renz mismo, si Lynn. Sabi sa kanya ng legal advisor niya na pwede raw yung no appearance in court. Sorry ha, pero parang hindi totoong legal advisor yung kausap ng ex-husband mo. Ha? Bakit mo naman nasabi yan, Josie? Ang alam ko kasi, kapag court hearings regarding annulment, kailangan ng presence niyong mag-asawa, lalo na sa mga legal proceedings. Hindi ako legal expert, pero parang wala yata sa batas ang no appearance annulment. Ganon? Ako, baka sa fixer lang lumapit si Renz. Congratulations, mahal ko. Biruin mo, with the highest honor ka ngayong period. Siyempre, ayoko namang mapahiya sa husband ko. Ayoko masayang pagpapaaral mo sa akin. Kaya pinagbutihan kong pag-aaral ko. Don't worry, Renz. Kapag nakatapos ako ng pag-aaral, magtutulungan tayong dalawa. Isang taon na lang. Matatapos ko ng junior high school ko. At teka, saan mo gusto mag-celebrate? Dito na lang sa unit natin. Umorder na lang tayo ng food saka manood tayo ng movies. Tapos, alam mo na. Renz, parang si Ate Sarah yung nasa tapat ng unit natin. Ha? Mukhang hinihintay tayo. Lika. Lapitan natin si Sarah. Baka may kailangan siya kaya siya napadalaw. Kailan ba magsisimula ang legal proceedings ng annulment nating dalawa? Ang sabi sa akin ni Joseph, inaasikaso na raw nila yon ni Atty. Bruce. Kailan daw ang unang hearing? Ewan ko. Wala pa silang sinasabi sa akin Pero kahit hindi na tayo mag-appear sa court, gugulong naman daw yung proceedings. May nagsabi sa akin na hindi raw pwedeng hindi tayo mag-appear sa korte kapag dininig na ang annulment case natin. Kanino mo naman narinig yan? Sa mga kapatid ko. Hindi naman sila legal experts para sabihin nila yon. Saka, ang mga kausap ko may alam sa batas. Magtiwala lang tayo sa kanila. Ewan ko pero parang red flag sa akin yun. Renz, bakit hindi tayo kumonsulta sa ibang abogado o dumiretso na tayo sa mismong law firm para humingi ng advice? At least, yun lahat ang sasabihin nila sa atin, alam nating siguradong totoo. Renz, hindi sa wala akong tiwala sa mga nakuha mong experts, no? Pero gusto ko lang na masigurong may mararating ang annulment natin. Lalo na't hindi pa formal na nagsisimula, pero malaki na ang nagagastos natin. Sige. Susubukan ko rin humingi tayo ng payo sa ibang legal experts para mapadali ang annulment natin. Huwag kang mag-alala, Renz. Sasamahan kita. Aayusin nating dalawa ito. Salamat, Sarang. Mga kaibigan, narito si Attorney Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping no appearance annulment. Malaki po ang habol ni Karen sa mga ari-ariang napundar ni Paulo habang sila ay kasal pa. Sa ilalim po ng batas, ang mag-asawang ikinasal mula August 3, 1988 o sa panahong in effect na ang Family Code ay sinasaklaw ng Absolute Community of Property. Sa Absolute Community of Property, ang lahat ng mga ari-ariang napundar bago pa ikasal at habang kasal pa
ay pagmamay-ari ng mag-asawa maliban na lamang sa mga sumusunod. Una, properties acquired by gratuitous title o yung mga tinanggap ng libre sa pamamagitan ng donasyon at mana ng isa lamang sa kanila. Pangalawa, mga properties for personal use tulad ng mga damit at sapatos except ang alahas na nananatiling bahagi ng absolute community. At pangatlo, mga ari-ariang napundar ng isang spouse bago pa ang kasal kung may legitimate descendants o kasal at may anak sa una ang isa sa kanila. Ibig pong sabihin, lahat ng ari-arian na nabili habang kasal pa, bagaman at may kinakasama ng iba, ay pag-aari pa din ng 2 taong ikinasal. Ito po ay kahit pa nakapangalan lamang sa iisa sa kanila ang titulo ng property at kahit pa ang isa sa kanila ay walang naging ambag na pera sa pagbili nito. Sa ilalim po kasi ng batas, maging ang sweldo ng asawang nagtatrabaho ay bahagi ng absolute community and therefore pagmamay-ari din ng asawang hindi nagtatrabaho. At dahil ang mga ari-ariang ito ay bahagi ng absolute community, hindi po maaaring ibenta ang alinman sa mga ito kung walang consent o pahintulot ng asawa. Sa Article 96 ng Family Code, in the absence of such authority or consent, the disposition or encumbrance shall be void. Walang bisa ang transaksyon kung walang pahintulot ng asawa. May 5 taon po ang asawang hindi nagbigay ng pahintulot para habulin ang property at ipadeklarang walang bisa ang transaksyon. Sa makatwid, may karapatan po si Karen na habulin ang lahat ng mga naibentang ari-arian o makakuha ng 50% ng lahat ng halaga ng napagbentahan. Maliban pa dito, kahit na po ang mga ari-ari ang nabili ni Paulo habang nagsasama sila ng kanyang live-in partner, ay maari pa ring makiparte si Karen dahil kasal pa silang dalawa. In fact, dahil nangangaliwa si Paulo and therefore the erring spouse, maari pong dumulog si Karen sa korte para sa judicial separation of properties o legal separation at hilingin sa korte na ma-forfeit ang lahat ng share ni Paulo sa mga ari-arian at ibigay lahat ng ito kay Karen. Dagdag pa dito, kung mapatutunayan ni Karen na walang trabaho o walang pinansyal na kakayahan ang kinakasama ni Paulo para bumili ng properties, maging ang mga ari-ari ang nakapangalan sa kinakasama ni Paulo ay maari pa ring bawiin ni Karen. At yan po ang hukumang pagtahanan natin ngayong umaga. Ako po ang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco. At muli ninyo akong maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping legal sa programang Dos Compañeras, Mondays to Fridays, 6:30 hanggang 7:30 ng gabi, dito lang po sa DZRH, DZRH News Television, at iba't ibang social media platforms ng DZRH. Alamin po natin ang ating mga karapatan dahil laging lamang ang may alam. Happy weekend po sa inyong lahat. Maraming salamat, Atty. Rina Seco, sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Jeneline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Phil Cruz at Susan Robles. Naglapat ng tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong technical ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Bobby Cruz. Isinulat para sa radyo ni Krishna Senga. At sa direksyon ng inyong lingkod, Leonel Benjamin. Hukumang Pantahanan!